For today's going on sa Senate, we will bring in our mojo from the Senate. We have Merimon Reyes standing by. Merimon, can you hear us? Loud and clear, Bok. Okay, tell us what happened today. Bok, may excuse na from the impeachment trial. For now, si Special Disbursing Officer of the Office of the Vice President, or OVP, which is si Gina Acosta. And ang lumalabas sa kanyang testimonya earlier is while may direct order siya from VP Sara Duterte to release o ibigay itong 125 million pesos in confidential funds noong fourth quarter of 2022. Same goes din noong tatlong quarter ng 2023 dito kay VP-SPG Chief Commander Colonel Raymond Lachica. Ang nangyayari daw doon, kapag ka na-receive na raw ni Lachica yung confidential funds, may pinipirmahan daw na internal document or resibo itong si Lachica na may proof na tinanggap niya or natanggap niya itong confidential funds. And then kapag ka-implement daw ng activity, ng program, may ibibigay naman daw si Lachica na fund utilization report. And ang gagawin muna dito ni Acosta, itatali niya raw kung tugma raw ba yung pera doon sa naging objects of expenditures, yung purchase of reward, of information. At kapag okay naman na raw, na-liquidate niya na raw ito, ipapasa niya na raw sa COA, ang nangyayari, binabawi daw nila Chika itong pinirmahan na dokumento. And ang sinasabi naman dito, na-liquidate naman na raw ni Acosta, kaya okay naman na raw. Plus, pinagkakatiwalaan daw ni VP Sara itong si La Chica, kaya sinusunod niya na rin daw itong utos. Ito yung pinoint kanina naman ni Senator Judge Raffy Tulfo na hindi raw bang parang may blind loyalty itong si Acosta na nakapikit daw yung mata kung ano raw utos sa taas, yun na lang daw yung gagawin niya. Pero yung bagay na yan, hindi sinagot ni Acosta kasi either nalilito siya sa tinatanong sa kanya, sa sinasabi sa kanya, if both ng prosecution counsel maging ng senator judges. Bok, Ami. Merimon, may tanong si Ami kanina baka ikaw makasagot. Kasi inabangan ng lahat, maliban of course kay Acosta, excuse me, ultimately yung testimonya ni Colonel Raymond Lachica. Kasi parang sa huli, all roads lead to Lachica as the guy who was in charge of spending, implementing, and talking to those people who allegedly received the money or the confidential funds. Do we have any idea kung kailan isasalang, if at all, si Colonel Raymond Lachica at sinong sasalang sa kanya? Ang depensa ba o yung prosecution? Bok, ang sinasabi pa dyan ng prosecution, ang lumalabas sa testimonya pa ni Acosta, yung sa physical and financial plan na binubuo nila bago nga makapag-cash advance o makuha nila itong confidential funds, may inputs pa raw from Colonel Lachica. Ang nasabi kanina dyan ni Private Prosecutor, Attorney Lorna Capunan, they are considering na ipapatawag itong si Lachica pero wala pang binibigay na definite date kung when, kung sa mga susunod na linggo na ba or anytime soon. Pero ang malinaw, instead na bukas, inaasahan natin si Edward Fajarda, SDO naman ng DepEd, may pinadala na medical certificate at sulat itong kanyang panig na siya raw ay nasa ospital ngayon, confined, kaya hindi siya makakapunta for the time being. Pero ang utos dito ni Presiding Officer Chis Escudero sa medical team ng Senado, i-examine daw, i-validate daw kung totoo ito at kung kailan magiging fit na mag-participate sa trial itong si Fajarda or unfit if ever. Kaya bukas ang mangyayari, ito munang si Assistant Chief of Staff ng OVP na si Lemuel Ortonio ang ipapatawag. Plus, meron na rin silang, may request na rin ng prosecution na subpoenas para naman sa AFP officials na sila Lieutenant Colonel Manaros Boransing II, pati si Lieutenant Colonel Magtanggol Panopio and Major General Adonis Badjao for August 26, 2026. Pero yun yung titingnan pa natin kung kakayanin. Kasi kung bukas, ang sabi dito ng Attorney Tonggol, ito naman yung sinasabing 3-day notice since part naman ng listahan itong AFP officials, yung mga pangalan. Ang naging question kasi kanina ng defense is parang kukulangin sila ng oras sa pagpe-prepare kasi usually 5-day notice dapat yan. Pero dahil named naman ito during the pre-trial conference, magpo-proceed naman daw na ipapatawag itong AFP officials. Pero depende pa rin talaga yan sa oras at kung kakayanin for the time being. Ami. Pero Merimon, ang maliwanag, walang resibo, no? Kahit saan, dun sa pag-utilization ng confidential funds. Wala, Ami, wala. And even ang sinabi rin dito ni Acosta,
sa dinami-dami raw ng lugar ng implementation itong confidential activities or operations, kaya natatagalan din daw talaga sila sa pagkokolekta ng acknowledgement receipts. Ito yung naging sagot ni Acosta nung tinatanong siya tungkol dyan ni Senator Judge and Senate President Sherwin Gatchalian. Pero ang sinabi ni Acosta, binigyan niya raw ng template na nasa USB itong sila Chika nung acknowledgement receipts. Pero hanggang doon lang yun, hindi na raw alam kung ano pa yung sunod. Pero kanina, sa pinresent naman na acknowledgement receipts na kung ano man yung naibigay lang dito kay Acosta, naglabasan na naman yung ibang mga pangalan naman na that include si Shoniso P. Belat, pero iba yung manner ng pagbabasa dyan ng ilang mga senador. Shane Ngit-Ngit, may lumabas din na Don Piang, May Pamana, Antonio Pagong, and Timon Andrew Pusa. Okay, parang batibot yung Alam na ba natin, Marymon, kung kailan mag-umpisa yung afternoon trials? Kasi kapag ganyan, marathon na yan eh. Tama, Ami. Ang sabi kanina dyan ni Presiding Officer Escudero, hindi pa raw kasi na-finalize yung verdict dyan. While sinabi naman ni SP Sherwin, meron na raw consensus regarding that. If ever man by Wednesday, baka kailangan na raw nilang pagdesisyonan kasi may 1 week notice dapat pagdating sa change of schedule and para makapag-adjust accordingly yung parties involved dito. Kaya kung by Wednesday, magkakaroon na sila ng decision talaga na mauusog na ng hapon hanggang magsawa yung senator judges, magiging implemented na to or effective ito by September, first week of September. Pero ang ninote din dito ni SP Gatchalian, while he is open to changing the schedule, possible daw talagang ma-burn out yung senator judges. Pero importante din naman daw ngayon talaga yung ma-expedite itong proceedings kasi kasabay nito, nandito na yung committee hearings, nandito na rin yung budget season. Mermon, I'm a little curious lang. I don't know if I'm reading you right, pero I get the impression from what you said a while ago na they're still considering pa lang on to call, if at all, si Kenneth Chica. So parang hindi sila sigurado. And they seem to be more focused on summoning other people kasi may ibang pangalan nang nababanggit for the next few days from the military or from the police. So, I was thinking, but I don't know if I'm thinking it right, na crucial or critical doon sa kwento ang magiging testimonya dapat nitong si Raymond Chica, considering na siya yung may hawak talaga ng pera. Tama, Bok. Pero wala pa kasi sinasabi talaga na definite itong prosecution kung hindi na ba or ipapatawag. Kasi sa huling pagsilip natin sa pretrial conference, pero we'll double check it, mukha kasing magiging reserve witness itong si La Chica, if my memory serves me correct, pagdating doon sa hindi siya pinangalan doon sa pretrial conference brief. Pero again, babalikan natin yon. Pero sinabi kanina ni Atty. Kapunan, they're still considering, pero wala pang binabanggit na sarado na ang pinto dito kay La Chica. Kasi nga, even kanina sina Senator Ping Lacson, JB Ejercito, Senator Tito Soto, pare-parehong hindi satisfied sa pagsagot ni Acosta. Ang nasabi There you pa kanina go. ni Senator Oo nga Ping, If you're not satisfied with the Naubos na raw Acosta's answer, then you should be pressing on somebody else's buttons. exactly, Bok. Ang sabi pa kanina ni Senator Ping, maubos na raw yung oras niya. Wala raw siyang nakuhang maayos na sagot dito kay Acosta. And even during the cross-examination ng defense, puro yes or no na question lang yung binabato. Pero ganun din daw kasi usually pagdating sa cross-exam. Pero yung questions kanina, ang tinatanong dito kay Acosta, o nung panahon mo ba, nung SDO ka sa Davao City, may notice of disallowance ba? Wala po. Meron bang notice of suspension? Wala po. Aware ka na may joint circular? Opo. Pero alam mong, kumbaga abiding yung lahat ng ginawa mo? Opo. So yan yung kine-question kanina ni Attorney Libutan from the prosecution. But then again, yun yung naging cross-exam, nagkaroon ng mabilisang redirect and then questions na from the senator judges. Pasingkat lang, Ami. Pahabol ka, baka malimutan ko eh. Anong ibig sabihin ng reserve witness? Kasi when you say reserve witness, para sang gulong na reserva lang eh. Yung parang baka gamitin, baka hindi. Pero di ba, parang we all get the impression na napaka-importante dapat ni Kenneth Chica doon sa aktual na nangyari doon sa pera. Tama, Bok. Hindi, kumbaga, ito yung mga witnesses na maaari nila ipasok anytime soon. Pero meron pa rin ditong notice na kailangang sundan na yun, between 3 to 5 days para masiguro pa rin na alam ng partido. Kaya yan yung babalikan natin. Pero ang malinaw kanina, considering pa rin sila dito kay La Chica and doon sa pinarequest na subpoenas,
wala pa. Hindi pa lumalabas yung pangalan nila Chika. Ami, ikaw? Marymon, pakunti yata ng pakunti yung mga minority dyan, ano? 19 sila Pati si- kanina. 19 ba? Akala ko 17 lang. 19. Late na, nung 11:40 a.m. dumating si Senator Alan Cayetano. Ang absent so far kanina, si Senator Bongo, pati si Senator Loren Legarda. And we got a confirmation din na nag-file pa rin ng medical leave itong si Senator Loren Legarda for this week hanggang next week. Kaya yun yung, ito yung sabi, medical leave August 24 to 26 and September 1 to 2. Yeah. Nabanggit ba ni Senator Alan kung bakit nawala siya na 1 linggo? Wala pa. Hindi pa tayo nakakakuha ng info tungkol dyan. Pero ngayon, nandito naman sila sa plenary hall and mukhang marami-rami pa silang kailangang asikasuhin kasi may mga nakapila pa na privilege speeches. Merymon, if you don't mind my asking you, kung ikaw tatanungin, hindi ba ikaw gusto mo ring interviewin sila Chika? Hindi lang as reserve pero as primary? Obo, kasi ang nangyayari dito, kumbaga, based sa naging testimony ni Acosta, pagkatapos niyang i-disburse kay La Chica, itong confidential funds, tapos na. The next na may magkaka-info na lang siya tungkol dito is kapag may binigay ng fund utilization report at ililiquidate yan na. Kaya yan yung tinatanong ng Senator Judges kanina, may oversight ka ba talaga dito? Naging ministerial na lang ba talaga yung papel mo dito? O sinilip mo talaga kung tama yung paggamit? Kaya makikita natin, crucial at mukhang bibigyan ng mahaba-habang oras kung sakaling ipatawag na rin sila Chika sa impeachment trial. Kasi si Acosta parang taga-withdraw lang ng pera at taga-bigyan ng pera sa sa mga gagastos. Nasabi pa kanina na base din dun sa naging report ng COA, sumobra rin ng 150,000 pesos yung confidential funds for a specific quarter. And naging request daw ito nila Chika for security purposes. Kaya ang nangyari, tinawagan daw ni Acosta itong si Assistant Chief of Staff Ortonio at binigyan daw nitong extra 150,000 pesos. Pero hindi na rin daw alam ni Acosta kung saan nanggaling yun. Kaya, Bok, mukhang hindi pa natin alam kung paano mag-unfold ito sa mga susunod na linggo. Okay. Bok, Kaya pakilala. nakakapagtaka yung reluctance ng yung reluctance ng prosecution to call La Chica. Oh, di ba? I'm also wondering about that dapat isa siya sa, dapat sure siya na tatawagin. Kasi in fact, dapat siyang pwedeng mag-link kay Vice President kung sa Parang siya yung masarap i-grill eh. Sino nagutos sa'yo na di ba, kung paano mong gagamitin yung pera, siya yung nakakaalam eh. Oh. Tanungin natin ang ating international man of mystery na kasama natin ngayon, si Mr. Ronald Llamas. Ikaw ba, Ronald, kung meron kang gustong i-grill, sino gusto mo i-grill? Hindi liempo, Si Antonio Pagong. Si Antonio Pagong. Si Pusa. Paborito ko kasi yung Ninja Turtles dati. Ikaw naman, napaka-foreign mo naman, di mo lang batibot na isip mo. Yung Kuya Pusa, Boji! si Wala yung magsesermon sa'yo, wala si principal. Si Ami. Sino gustong i-interrogate ni Ami? Walang principal. Ami? Dami na ito eh. Belat, ngit-ngit, pusa, dilim. Si Andrew Pusa. Ngit-ngit. Wala ka bang Andrew Pusa sa bahay? Mahilig ako sana. Parang Mahilig ako Manila sa sa pusa, Sami-Ami. Teka, anong reaction nga pala doon? Merymon, anong sabi ng mga senador nung binanggit ng mga pangalang ito? Bok, yung isang part kasi dyan, itong si Senator Raffy, iba yung manner na pagbabasa niya doon kay Belat. Kumbaga, yung sa Bisaya daw, iba raw yung pagbabasa Belat. nito. Pero, Natawa tong isa tulad last time, nung na-bring up sina Ano Mary daw ibig sabihin ni Belat? Tinanong pa si Mary mo ni Ami. Hindi, sa Bisayan. Hindi, sinasabi nila eh. Baka na-miss ko. Well, pagka sa Bisaya Ita-text kasi, na lang. Baka Ita-text na-miss na ko lang. niya eh. Ita-text na lang sa'yo, Ami. Ganun ba? O sige, wag na. It's Hindi that ko kind na. of word. pero nasa reproductive ganun organ ba? ng babae. Doon umiikot yun. O yan, inamin na ni Merymon. Okay. Sorry po, hindi ko alam. And during that time, marami-rami yung narinig natin, based sa narinig lang natin. Kumbaga may mga tawa-tawa sa paligid
ng impeachment trial court. Kaya during those times, nagpaalala si Presiding Officer Cheese na panatilihin daw yung katahimikan sa korte. Ano ka, Ah, ano ka kaya pala. tatahimik doon? Medyo kakaiba rin yung it's hard to keep a straight face sometimes, diba? Okay, pakawalan natin si Mary Mon at baka marami pa siyang kailangan trabahuing istorya o kaya gawing mga live. Maraming salamat sa iyo for your updates, Mobile journalist Mary Mon Reyes reporting live from the Senate.